Eto sinasabi nyo, shut up. Alam po ninyo, hindi po kayo diktador, no? Bakit nyo patatahimikin yung mga tao na tumutol? Nasa demokrasya po tayo, paalala lang natin dito sa mga congressman. Sanay na sanay kayo na dinidiktahan kayo eh. Sa demokrasya po, may tumututol. Kahit po napakaganda ng programa, halimbawa na yung programa nyo, napakaganda na. May tututol pa rin po dyan. Dapat ba manahimik yung mga yun? Hindi po. Sa demokrasya po, kaya po may tinatawag na majority at minority. Lagi pong may tumututol. Yan po ang tunay na demokrasya. Wala naman po tayo sa diktador eh. Ito po, ang malupit. Tatlong congressmen. Ito po, si Suarez, si Gonzales, at saka si Dalipe. Tatlong house leader. Sabi po nila, yung mga kritiko po ng ayuda ay dapat na kayong manahimik. You should shut up. No? Bakit daw po? Kasi ayon po sa mga Pilipino ay sinusuportahan nila itong pamimigay ng ayuda. Tanong po, sino po ba yung sino ba yung inyong tinanong? Sino po yung inyong sinarvey? Pakinggan natin ang ating mga kababayan. Suportado nila ang social welfare program at nakakatulong ang mga ito sa kanila. Tama na, ititigal ng paninira. Let's stop to the people. Let's listen to the people. Alam nyo, kayo po ang hindi nakikinig sa tao. No? Okay. 90% daw po na respondent ng 4-piece. Lahat po, taga 4-piece. Pag tinanong mo ba yung 4-piece, gusto mo ba yung 4-piece? Opo. Beneficiary. Mag-survey kaya kayo sa mga OFW. Tanungin nyo po yung OFW kung gusto ba nila ng akap. Gusto ba nyo na yung taxes nyo pinamimigay lang sa ibang tao? Kayo nagpapakahirap, papamigay lang? Malamang hindi. Depende po yan sa tinatanong nyo. 90% daw nung tinanong nila ay gusto po yung ayuda. Baka tinanong nyo nakatanggap ng ayuda. Alam nga namang ayawan nila yan. No? Ito sinasabi nyo, shut up. Alam po ninyo, hindi po kayo diktador. No? Bakit nyo patatahimikin yung mga tao na tumutol? Nasa demokrasya po tayo, paalala lang natin dito sa mga congressman. Sanay na sanay kayo na dinidiktahan kayo eh. Sa demokrasya po, may tumututol. Kahit po napakaganda ng programa, halimbawa na yung programa nyo, napakaganda na. May tututol pa rin po dyan. Dapat ba manahimik yung mga yun? Hindi po. Sa demokrasya po, kaya po may tinatawag na majority at minority. Lagi pong may tumututol. Yan po ang tunay na demokrasya. Wala naman po tayo sa diktador eh. Gusto nyo magdiktador, hindi naman po dictatorship yung ating pamunuan. Bakit nyo sasabihin sa kritiko na manahimik na kayo? Kritiko nga eh. Kinakailangan po sa demokrasya may kumukontra. Alam nyo po ba yun? Yung mga takot makontra, may tama po sa utak yan. Hindi naman. Talaga naman lahat po sa demokrasya may kahit napakaganda pa si Tatay Digong nga eh. Ang ganda na ng mga proyekto, kinokontra nyo pa eh. O, 'di ba? Ganon din 'yun. Okay, ikalawa po. Gaano ka-epektibo? Ako sa totoo, yung sa mga ayuda na 'yan, sa 4-piece ako. Yung 4-piece po, bilib ako diyan sa ayuda na 'yan. Bakit? Kasi yung mga estudyante yan eh. Bibigyan ka ng 4-piece habang ang iyong mga anak ay nag-aaral. Pag hindi na nag-aaral yung anak mo, wala ka ng 4-piece. Di ba ang ganda? Pinupuwersa ka para pag-aralin yung anak mo. O pag nakatapos po yung anak nyo, may laban-laban na. Unlike dati nung wala pang 4-piece. Mga magulang pa yung nangungumbisi sa anak eh. Anak, huwag ka na muna mag-aral, magtrabaho ka na. Kasi, yun po, maganda po yun.
Pero yung mga akapat na yan na hindi natin pinamimigay, wala po yan. Okay, sinasabi nila maganda. Pinoy sa bespoken ayuda programs are working. Naniniwala ba kayo na working? The fact na nagdadagdag tayo ng ayuda, ibig sabihin, dumadami po yung nangangailangan ng ayuda. Sino po ba nangangailangan ng ayuda? Yung pong mga taong gipit. Pag dumadami po yung recipient natin ng ayuda, ibig sabihin, hindi po umuunlad yung bayan natin. Ang purpose po dapat ng mga mambabatas, paano pa uunlarin yung bayan? Yung pera, paano yung magagamit para umunlad yung bayan? Dito po baliktad eh. Tuwan-tuwa pa sila na nadadagdagan yung ayuda, nadadagdagan yung inaayudahan. Ano po kahulugan nun? Pag nadadagdagan po yung binibigyan natin ng ayuda, ibig sabihin, nadadagdagan po yung kinakapos yung kita, nadadagdagan po yung nawawalan ng trabaho. Dapat po, ang sukatan po kung epektibo yung ginagawa ng gobyerno, kung halos wala nang umaasa sa gobyerno. Dahil kaya na nila mabuhay ng sarili nila. Halimbawa, yung mga OFW na yan, kailan umasa sa gobyerno yan? Yung matataas ang sweldo, kailan umasa sa gobyerno yan? Ang ginagawa ninyo, ginagawa nyong palaasa sa gobyerno. Gumagawa kayo ng programa na hindi po nababawasan yung mga umaasa sa gobyerno. Ang purpose dapat ng ayuda, para makatayo lang sila sa sarili nilang hindi po para lumpuhin na sila habang buhay. Magkakaiba po eh. Kaya yung sinasabi nyong ayuda is working. Bakit po tayo nangungutang? Bakit po tayo nagbebenta ng mga ari-arian? Bakit po tayo magdadagdag ng tax? Kung sinasabi nyong ayuda is working. Ang ibig sabihin po ng working yung programa, nakakais siya, pagpaluwag siya sa mamamayan. Nadadagdagan ng trabaho, tumataas ang sweldo. Yun po yung mga programa, hindi po yung may pera. Mag-isip tayo paano gagastusin. Hindi po ganun ang gobyerno. Ang gobyerno po may pera. Isip tayo para paano natin paunlarin ang Pilipinas. Para hindi na tayo mangungutang, hindi na tayo magbebenta ng gamit, hindi na tayo kung sinasabi niyong working yung ayuda, hindi na ba tayo nangungutang ngayon o palaki pa ng palaki ang utang natin? Pinagpalit ninyo yung mga proyekto na magke-create ng trabaho sa ayuda. Daan-daang bilyon. Ilang bilyon lang ang kailangan ng, halimbawa, yung Mindanao Railways. Grabe po. Tapos na yung Mindanao, na budgetan nyo na yan, konti lang, wala po pong 100 billion yan. Ang ayuda po natin ngayon, 600 billion. Kung tinapyasan nyo yung ayuda at nilagay nyo ron sa Mindanao Railways, ang dami pong makikreate na trabaho nun. Habang ginagawa pa lang yun, may trabaho na. Pag natapos yun, may trabaho pa rin. Mga driver ng train, konduktor ng train, nagbebenta ng ticket sa train. Bibilis yung mga pag-unlad po, hindi po yung halimbawa lang po yun. Normin Dap de Leon. Thank you very much sa Hong Kong dollars. Okay, punta po tayo rito sa last topic natin. Alam nyo, sino po bang aayaw sa ayuda kung bibigyan ka ng pera? Siyempre lahat yan, gusto namin yan. Kahit nga kumikita, kahit nga may trabaho eh. Kami nung panahon ng pandemya, government employee kami. Wala kaming ayuda, di ba? Dahil tuloy ang sweldo. Pero pag namigay si mayor ng mga itlog, bigas, tuwan-tuwa rin kami, di ba? Ganun lang po yun.
Kung survey po ang batayan ninyo para sa tagumpayang ayuda, putya, tanungin nyo lahat, gusto lahat ng ayuda eh. Kahit po may trabaho eh. Sino ba ayaw sa ayuda? Sino po ba ayaw na bibigyan ka ng 5,000? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay John Albos, si Mayor Magalong lang ang may lakas magsalita. Kawawa naman tayo nagbabayad ng buwis, tapos nakukurap lang ng mga congressman, senador at mga ibang alipors nila. Pahayag naman ni Luisa Moreno, wala na talagang kwenta ang gobyerno ngayon, unlike sa panahon ni PRRD. Sa gobyerno natin ngayon, ramdam na ramdam mo ang nakawan sa pera ng Pilipinas. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Rance Daitol. Hindi naman talaga lahat ay mabibigyan nila kaya malaki pa din ang mabubulsa nila. Lantaran talaga ang pagnanakaw. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.